Ronald, kasi base dun sa si Attorney Salvador Verdaldea, nung time na si tatay dito ay nandun sa Villamor at dadalhin na nga sa ICC, hinahanapan sila ng warrant of arrest. Ngayon ay pinapakita ni General Torre ay cellphone na wala naman talagang warrant of arrest. Ano masasabi mo na inamin na ng mismong kasama ni tatay dito na si Salvador Verdaldea na walang warrant of arrest, pero dinala pa rin sa ICC. Ano masasabi mo sa gobyerno? Ang masasabi ko sa gobyerno, sa sistema na ginawa nila, that is considered illegal arrest. Pag wala pong unang-una, walang due process of law, walang probable cause, walang nakasampang kaso sa local court. Kasi po, ito po para sa kalamanan ng lahat. Kalamanan ng lahat ng mamayang Pilipino. As per law ng ICC, dapat po, bago natanggapin ang isang kaso, isang kakasuhan, dapat po meron itong kaso sa local court. Ito ay isang paglabag na ng batas ng Pilipinas. Dapat po merong local court, pero wala po. Kaya lumalabas na po yan na isang kidnapping. Dahil wala lahat ng legal basis o legal grounds para dalhin siya sa dahig. At kitang-kita naman, di ba, by force, ano sabi ni General Torre? Ihilahin ko yan. Yan ba dapat mong sabihin? Pag sinabing ihilahin, meron niyang pwersa. Without with your consent or your consent, hihilahin ka, ito sabihin by force, sa pilitan. Ngayon, pag ginawan sa pilitan yan, illegal po yan. Illegal po. Walang warrant of arrest, yung pinapakita sa cellphone, hindi po may consider na warrant of arrest. Ang warrant of arrest po, may pipirmahan ka po dyan. Papel po yan na ipapakita sa'yo, tapos babasahan ka ng Miranda right. Pagkabasa sa'yo ng Miranda right, meron kang pipirmahan dyan para ikaw ay sumama. Yan po ay dapat physical, dokumentado, black and white. Hindi po pwedeng cellphone. Wala po sa batas ng konstitusyon ng bansang Pilipinas na manghuhuli ka na ang hawak mo ay cellphone. Pwede pong mapabricated ang cellphone. Marami pong expert na IT na pwedeng baguhin ang nakalagay sa cellphone natin. Kaya hindi po consider na ang warrant of arrest dapat ipapakita cellphone. Bawal po yun at illegal din po yun. Kaya yan po ay may consider na ang pagpapadala sa ating magiting na Pangulong Duterte ay illegal arrest. Yan po ay considered kidnapping. Kanina doon, nadadala natin Excuse sir, ano po bang masasabi niyo patungkol doon kay Torre na ang sabi ni Torre, ang isang tao na kriminal pwede arestuhin kahit walang warrant. Sabihin lang nasa headquarters ang warrant. Anong masasabi niyo doon? No. Malaking kagaguhan yan. Hindi siya magiging general kung hindi niya alam ang batas. Ang tunay na batas, yung sinasabi nyo, yan yung tinatawag na civilian arrest. Yung on act na nakita mo ang isang krimen, pwede kang umaresto, pero depende sa kapasidad mo. Kung kaya mong arrestin on act, halimbawa may nagpapatayan dyan, malakas ang loob mo, pwede mo siyang hulihin yung sumaksak doon. Kung malakas ang loob mo, yun yung tinatawag na actual scenario na pwede mong i-apply yung tinatawag na civilian arrest. Without warrant of arrest po yun, halimbawa may inold up or merong iniskatsan, kinuha na ng wallet, tumakbo, tumaan sa harapan mo, kaya mong hulihin. Kaya mong hulihin yun. Hinuli mo, walang warrant of arrest, pwede. Dahil yun ay actual scenes of the crime. Thank you. Salamat. Thank you. Okay kayo. Okay tayo. Sabi ni Reza. Ni Reza Ontiveros. Hawak ko ang bibig. Sayaw ka nga. Okay tayo. Salamat kayo. Si Reza Ontiveros, ano? Masasabi mo kay Reza Ontiveros? Tungkol sa Ano, Hanap na yung ano. mensahe mo na lang kay Reza Ontiveros.
Mensahe ko kay Rizal Ontiveros. Sabi niya kasi dapat lang daw na makulong si Tatay Digong. Ito ha, ayon sa'yo, Rizal Ontiveros, dapat makulong si Tatay Digong. Dapat ikaw ang makulong. Bakit ko nasabi? Ibalik mo muna yung Philip Pan. Matagal na pong ano yung Philip Pan na yan. Ibalik mo. Ngayon, walang karapatan na ipakulong ang dating Pangulo dahil wala naman po siyang nalabag na batas. At panawagan ko rin sa'yo, Rizal Ontiveros, huwag ka nang mangarap na tumakbo na Pangulo dahil hindi ka mananalo. Rizal Ontiveros, yun lang ginawa mong Santos, si Ian de los Santos, malaki ng kalokohan yun eh. Biruin mo related sa drugs, ginawa mong santo, tapos magiging Pangulo ka pa. Kalokohang malaki. Sino boboto sa'yo? Wala. Kaya kung ako sa'yo, Rizal Ontiveros, manahimik ka na lang. Dahil hindi ka mananalo kung kakalabanin mo ay ang isang makabayan at makatao, makadiyos na si VP Sara Duterte. Hindi ka mananalo. Tandaan mo yan. Kaya huwag ka nang tumakbo. Sayang lang ang pagod mo. Rizal Ontiveros. Okay, copy kayo. Narinig niyo mga idol, Rizal Ontiveros. Kasi ang tumuloy. Marisa, narinig mo yun? Makisip-isip ka na, i-help mo na yan. Iba kayo tutulog sa'yo ng mga oligarko dito siya, hindi ka mananalo. Hindi ka mananalo. Ibusan mo na lang. Ang masasabi ko lang dyan, sa totoo lang, ako para sa akin, nung makita ko yan at malaman ko ang balita, alam nyo, naawa ako sa ating Pangulo eh. Bakit ko masabi naawa ako? Kasi para siya napapabayaan ng kanyang mga private nurse. Kasi kapag Pangulo ka, meron kang private nurse, may nag-aalaga sa kalusugan mo. May monitoring yan eh. May tinatawag na health monitoring system. Minomonitor ang kanyang kalusugan dahil sa isang Pangulo. Lalo kung lalabas ng bansa, alam nyo ba na kapag ang Pangulo ay lalabas ng bansa, meron niyang proper check-up. Titignan ng dugo niyan, titignan ng ang heartbeat niyan, lahat yan, bago check-up yan, general check-up. Bago lumabas ng bansa. Bakit? Bakit kailangan ng general check-up? Iba po ang klima ng ibang bansa sa klima natin dito. Kaya as per procedure, SOP po yan dapat, bago lumabas ng bansa ang ating Pangulo, yung kanyang mga private doctor at private nurse na nakasama naman sa charter plane, dapat nakamonitor. Tinitignan nila ang kalagayan, Mr. Pangulo, may sakit ka, wag muna tayo magpa-public view. Dapat ganun. Pero napabayaan siya. Kaya dyan mo makikita talaga na karamihan sa kanila walang empathy. Ano yung empathy? Walang pagmamalasakit, walang pag-aalala. Kaya ang nangyari, na tumulo na yung kanyang water, ayun na ang nangyari. Nakakaya lang talaga sa iba't ibang bansa na makita na ang Pangulo natin ay physically unfit. Kasi may i-consider dyan eh. Dahil dapat wala talagang ganun. Kaya ang masasabi ko lang, sa mga private nurse and private doctor ng ating Pangulong BBM, alagaan nyo naman yung Pangulo. Kahit ganyan yan, dapat binibigyan nyo pa rin ng tamang monitoring. Hindi yung puro pera-pera na lang kayo. naman yung tumulong sipon. Thank you. May nabasa akong post sa social media at depensa ni Aling Claire regarding doon sa pagtulong ng water. So normal daw yun. Ano masasabi niyo po doon sa sinabi ni Actually, Aling Claire? normal naman talaga yan. Kapag hindi ka nakaharap sa public speaking dun sa publiko, tapos ang kaharap mo hindi basta publiko eh, mga highly official ng gobyerno, ng iba't ibang bansa. Kaya yan hindi magiging normal. Magiging abnormality po na ang Pangulo mo nagsasalita may lumalabas sa kanyang ilong. Mali po yun. Dapat po nakamonitor ang ating mga private nurse at saka private doctor ng ating Pangulo para maiwas naman sa isang kahihiyan. Hindi po basta mga mamamayan ang nakaharap sa kanya. Ang nakaharap po sa kanya, mga presidente ng iba't ibang nasyon, iba't ibang bansa. Kaya nakakahiya po yun. Kaya, Aling Claire, ikaw para kang tindera sa palengke. Wala kang kasensens magsalita. Dahil ka pa ng pamangkin ko, Aling Claire.
Isipin mo, sasabihin mo normal, Pangulo yan, nasa public view. Yan ba pananaw ng isang sekretaryo ng ng tagapagsalita ng Pangulo? Eh nilalagay mo sa kakahiyan ang Pangulong BBM. Para kang palengkera na tindera ng sapsap sa palengke. Aling Claire, hindi po normal yan. Nangyari na yan. Sir, may isa akong tanong kasi nabanggit niyo po kanina. Sabi niyo sa panahon ni Tatay Digong, tinitingala yung bansa natin ng mga iba't ibang bansa. Bakit po sa ngayon, sa panahon ni BBM, hindi po ba tayo tinitingala ng mga iba't ibang bansa? Hindi tayo tinitingala. Hiyang-hiya tayo sa iba't ibang bansa. Kasi itong nangyayari sa bansa natin, hindi nakaka-proud. Magiging proud ka ba na maraming nangyayaring patayan? Magiging proud ka ba na ang iniintindi na impeachment ni Pipi Sara? Instead na paunlarin ang bansang Pilipinas, andun sila nakatutok sa impeachment. Walang mapapala ang mamayang Pilipino sa impeachment ni Pipi Sara Duterte. Kaya dapat yung impeachment ni Pipi Sara Duterte, isang tabi na muna yan. Ang asikasuhin ninyo, may nagaganap ng gera sa Iran at sa Amerika at Israel. Yun muna ang intindihin nyo. Yung tungkol sa gera, kung paano nyo ililigtas ang ating mga bayani sa makabagong panahon. Yun po ang asikasuhin nyo. So, yun po mga kababayan, narinig natin ang sinabi ni Sir, napakalino. Sa ngayon, Ayan, hindi si Sir po Ferdinand tayo yan, mga tinitingala kapatid, nagsasalita. Isa po siya OFW leader. Dahil sa rami po ng problema Tama ba? na gaganap sa bansa. OFW leader. OFW leader advocate din. Yan. Siya po yung mga tumutulong sa mga Stress na mga OFWs po. Kaya dapat yun ang unahin ng ating Pangulo, yung magkaroon kayo ng security, protection, and welfare sa labas ng bansa. Correct. Dahil lumalaganap na po ang gera dyan at lumalala habang tumatagal. Kami nga po, apektado na ng pagtaas ng gasolina. Yan po ay isang tanda na talaga ang gera ay patuloy at patuloy pa. Kaya nakakatakot na kayong mga OFW o mga bayani sa makabagong panahon ay mananatili sa bansa na yan, sa mga bansa na kung saan kayo nagtatrabaho. Dapat meron na kagad dyan na planning for repatriation. Rescue ang dapat asikasuhin ng ating Pangulong BBM para mailigtas ang mga bayani natin sa makabagong panahon na naiipit na sa gera ng Iran at US at Israel. At marami pang madadamay dyan.